Okay, so good morning. Welcome sa ating serye uli ng Self-Proclaimed Watch Collector. So, meron tayong another featured na relo dito na. So, ito yung Casio watch WS220 or WS220. So, ang Casio watch na bukod sa G-Shock, meron siya nilabas na ganito, Casio watch lang siya kumaga. Meron ako dito eh. Ito. Yan yung mga ganito, no? Ang Casio naglabas siya ng mga ganitong type of watch, yung medyo match. Kasi pag yung G-Shock, alam natin ang G-Shock, medyo may kamahalan. Pero ito yung mga medyo budget friendly, no. Tapos meron pa isa, kaso wala ako nun eh. Meron pa silang isa pang category, yung Pro Trek, pang trekking siya. Yun naman doon naman yung mga relos na may mga sensors, like may compass, barometer, thermometer. Doon sa mga kumbaga yung master of G na relos, no. Meron silang ginawa yung Pro Trek nga na medyo mas mura. Hindi naman mas mura, parang kumbaga mas mababa siya. Kung let's say bibili ka ng isang Madmaster na mahal, kung saan pwede mo siya mas mabili ng yung sa Pro Trek lang na medyo mas mura. Merong ganon. Kasi yung sa mga ganitong design, so hindi siya yung katulad ng speed, hindi siya katulad ng G-Shock na talaga nag-detail sila na para talagang matibay na pambaldugan. Ito matibay din naman, water resist din siya kung sakali. Kasi kung mapapansin nyo to, ayan o. Kita nyo ba dyan? Hindi ko sure kung kita nyo na. Ayun o, nakalagay doon 100 meters, no. Pero usually sa mga G-Shock, ayan, puro 100 meters lang yan o. Usually sa G-Shock, doble, no? Sa mga G-Shock, doble yan. Ayan o. Water resistant, WR 20 bar, ibig sabihin 200 yun, 200 meters, no? While dito sa mga Casio, makikita nyo lang is 100 meters or 10 bar, no? So, balik tayo sa usapan. So, ayun o, 20 bar, 200 meters water resistance, no? Ganun din sa Baby G. Kalagay pa. Hindi naka-detailed eh. Pero water resistance. So, ayun, no? Ito mga Casyong to, ito yung mga nilabas na medyo hindi ko masasabing pinakamababa, pero ito yung option na kung gusto mo ng watch, meron ng Casio ng ganitong mga category, no. At yung sinasabi kong Pro Trek, wala lang ako dito example eh, at hindi na rin kasi naka G-Shock na rin lang naman ako saka sakali. So ito nga pala, balik na tayo sa featured natin na relo. So ito yung Casio WS220, no, model. Top solar siya. Tapos sinangguni ulit ito sa akin yan ni Parang Jules. Kung maalala nyo, yung GA100 na kulay blue at yung kulay red na barometer altimeter na G-Shock, yung parang master of G, kanya yun. So ito yung kanyang workhorse na relo. Ito yung lagi niyang gamit, kaya kung makikita nyo naman, no. So dinala sa atin, sinangguni sa atin kasi may trouble, hindi mag-adjust, ayaw
ayaw mag-adjust, no? Supposedly dapat ganito, mag-adjust dapat. Yun, nag-adjust na, yun, no? Saka na ako pwede mag-mode, yung hours, yung minutes, yung day, hours, yung hour format niya kung 24, tapos year, yan, sunod na yan, month, at yung date na. Tapos yung bumalik na ulit sa seconds. So, tapos yun, adjust. Ngayon, ang problem nito ayaw nun. Paralisado yung mga button. Kasi dito rin, diba? Pag ilagay mo. Yun, ito yung mode button. Ayan, yung alarm. Yung time. Balik ko dito sa time. Stopwatch, timer, no? By the way, no, kasi baka kainin naman yung oras. Itong aking model nga pala ng Casio, vibration alarm. So, pag ito gamit mo, maganda to sa tingin ko, gamit ng mga, sabi ko nga sa anak ko maganda to gamit ng mga may binabantayang hourly task. Kasi magbabibrate to, magsuot mo to, mararamdaman mo magbabibrate siya, na parang telling you na up 1 hour, another sumunod na hour, bawa kung 1 magbabibrate siya, and so on. Yun, pwedeng patayin, pwedeng naka-activate. So ganun tong model, no? So huwag muna tayo mag-focus. Ayan yung pag ako ay nagpalit na ng baterya dito. And by the way, hindi to top solar, ito ang top solar, ito yung sa akin. Hindi. Ang kanyang pinagmamalaki lang is yung 10-year battery. So meaning pag nagpalit ka ng battery dito, umaabot siya ng 10 years more or less. So huwag tayo mag-focus dito kasi haba yung video. Ayan, 7 minutes na tayo. Hindi pa natin nagagawa ito. Saka ako na-explain tong relo ko, no? So ito muna ang importante. So yun nga, no? Ayaw. Kasi pinapakita ko sample Yeah. Ayaw rin ng mag-mode. So suspecha ko dito, paralisado, meaning ng paralyzed button, meaning meron button dyan na may problema. It's either nakapindot din siya, or it's either may problema. Pero sa tingin ko, yung light button na may problema. Kasi papatayin ko yung ilaw, ha. Kasi ayaw niya mag-light up pag pinipindot ko yung light button. Pero once na magpindot ako dito sa mga adjust, meron siyang certain time na kagabi. Yun, katulad nyo, no, adjust button ang pinipindot ko pero nag-light up siya. So may problema siya. Adjust yung pinindot ko kanina, ha. Meron siyang certain ayaw light. Ito light na tong pinipindot ko, hindi mo makita kasi madilim nga. Hindi rin kasi kita yung ilaw pag nakailaw tayo. Masyado maliwanag tong aking desk lamp. Kanina sa adjust nagpindot, nagloloko hindi kasi siya consistent. Pero nung ito in-assess ko na at tin-troubleshoot ko na, nakita ko yun. Pag nagpipindot ako ng adjust, umilaw siya. Nagpindot ako, yun, umilaw sa light button. Yun, umilaw na sa light button. Pag nagpindot ako dito sa okay. Pag nagpindot ako dito, may sa adjust na. Ayaw ngayon ayun, So meron tayong button trouble, Isa pang problema ko rito, kaya hindi ko pa siya sinisimulan buksan, may isa pa akong gustong i-achieve. By the way, ano nga pala to, siguro sabi niya nga kasi matagal na sa kanya tong relo na to. Ito talaga yung pinaka workhorse na relo niya. So napalitan na yung strap, pang Seiko na to pang Seiko divers na tong strap na to. May isa pa ako kasing gusto ma-achieve, kasi sa G-Shock, pang mga top solar, pag may problema sa battery, kasi yung battery niya naka medium which is okay naman,
Pero I suggest talaga wag may maintain talaga siya sa high. So high, medium, low, no. Yun yung indicator ng battery niya, no. Nandun na siya sa gitna, medium. So mula nung gabi binigay sa akin to nung bumisita ako doon sa kaibigan ko. Kinaumagahan, hindi ko pa ginalaw pero itinambay ko rito. Hinayaan ko lang siya dito. Tapos kagabi, in-overnight ko rin siya doon sa aking ilaw na tutukan, yung maliwanag. And now, kaninang umaga, iniwan ko to doon sa window para makakuha ng ilaw. So, pagpasensya nyo na, mukhang hahaba ang video kasi nga mahaba din ang paliwanag. Iniwan ko to sa bintana namin, sa window, no, para ma-expose siya doon sa totoong light. Parang wala rin, hindi rin nag-change, no. Isa pang method ang gagawin ko, itatry ko siya expose direct sunlight. Tapos ganun din, kasi kung maaalala nyo yung naipanik ko na sa taas papakita ko na lang mamaya next video. Siguro baka mag part 1 part 2 pa nga ako dito Kung maalala nyo yung Casio ko, nabili ko yon second hand. Ganun din ang problema, yung sa akin nga naka low pa nakatutok siya sa low. Hindi siya digital, true dial siya, meron siyang dial. At yung battery integrity niya naka low. Mas okay pa nga tayo kasi naka mid. So malalaman natin kung bala ko siya expose sa direct sunlight, kaya lang wala akong oras. Baka duty pa kasi ako mamaya. So malalaman na lang. Bala ko siya kailangan ma-expose siya sa direct sunlight. Pero ngayon, doon muna siya sa window. At eto. By the way, paalala ko, pag meron kayong mga ganitong relong top solar na tinatawag, o solar watch, solar charging, usually top solar ang tawag dyan sa kanila. Huwag nyo siya iiwanan sa loob ng cabinet, tokador, o kung ano man. Mag-leave lang kayo ng space kahit sabihin na natin doon sa mga salas nyo, kung saan medyo may ilaw. Kasi makakasama doon sa relo nyo. Kasi nagcha-charge siya makakasama doon sa inyong sa battery ng mga relo nyo. Madadamage yung battery ng relo nyo pag once na matagal siyang naka-darken. Time to time, syempre ginagamit niya yung power. So ganun, bali maganda, may iwan nyo lang siya sa mga ganitong well lit area para masabi natin, ma-maintain natin yung relo, yun, ganun ang tamang care o pag-maintain ng top solar watches. Kahit anong bagay, pag hindi natin talaga nagawa ng proper, magkakaproblema. So hanggang dito muna itong video, ika-cut ko na muna to, and then gagawa ko ng another part of video kasi susubukan ko nga kung mag-high yung battery. Bakit naman kailangan mag-high? Kasi po, through my experience, kung maalala nyo yung video ko ng aking Madman, meron pong, kung ganito rin po siya, mas maganda ko kasi nasa optimal o yung nasa magandang kondisyon yung power ng relo, kasi baka meron siyang naihinder na functions dahil nga hindi kompleto yung hindi at full or hindi nasa prime yung battery niya. Tulad nito ay umilaw, diba yung akin yung Madman hindi rin nailaw. So ipuputulin ko muna tong video, pero hindi siya yung videong putol na yung parang ginagawa kung paano ako mag time lapse. Hindi, puputulin ko muna to kasi nga obserbahan ko pa siya ng siguro at least 2 days. Subukan ko. So cut po muna natin yung video, ha. Stay tuned na lang po. And so we're back,
try na tayo mag direct sunlight exposure, no? Nandun pa rin siya sa medium. Nangyari sigurado kung since mukha na rin ano to, yung bang matagal na siyang gamit, at sabi naman talaga ni Paring Jules, matagal niya na rin naman gamit ito, no? So siguro eventually yung battery medyo age na, o kaya medyo nado-dried up na, no? Kulang na sa juice, kumbaga. In-exposure ko na to sa direct sunlight, hindi naman nag-high. Yung kinukwento ko nung isang beses kasi eto nga yun. Nabili ko to kasi second hand rin lang So yung dial niya, yun, kung makikita nyo, kita nyo ba? Kita ba sa camera, no? Naka high, mid, low. So yun yung high. Focus natin kung kaya. Kita ba? Ayan, so high, mid, low. Same procedure kasi akala ko nga dati hindi ko mapapapunta sa high ito Tapos ito, ewan ko lang kung nakikita nyo yung mga video ko dati, no? Naka-high siya pero mali kasi yung battery ginamit. Ang kailangan kasi ng mga ganitong battery is yung solar chargeable o yung CTL, no? Hindi yung basta normal na 1616 lang. So titingnan natin ngayon yung battery na ito. Ipoproceed ko na kahit pa sabihin natin hindi ko na-achieve yung high battery. Check na lang natin. Doon pa rin tayo may problema Mapansin nyo, hindi kasi siya maitama, no? Tuesday, Thursday na dito. And tapos nun, hindi natin siya mapamode. So, pause ko muna, ha? Pag nabuksan ko na para makasave tayo ng time sa video. Okay, so nabuksan na natin, no? Sad to say, ito yung pin. Medyo hindi ito naman to sa buckle, kaya lang medyo ewan ko lang kung makukuha pa sa soaking, ha? Kalawang na parang hindi na nga nalubog, yung isa na lang. Actually hindi na, parehas. Pero sige, malaman pa rin natin, no? Diyan naman, doon nga lang yan sa pinaka buckle naman kahit pa paano. Tapos eto, yun, no? So may bakat na ng paghihirap, no? Parang Jules, medyo mahaba ng serbisyo sa na ito, So hindi ko muna siya lilinisin for the reason, hindi ko muna siya lalabhan na. Baga lilinisin what I mean is hindi ko muna siya i-wash. Ang gagawin ko naman ngayon is iba, no? So try ko muna ito yung brush, tapos susubukan ko to, baka yung button nga pinaghihinalaan ko is naka-jammed or stuck, kung sino man yun, kaya siya paralisado So kung makikita nyo, no, similar rin lang siya sa mga G-Shock, no? Pero ang material na ginamit is kind of plastic, hindi siya yung resin, no? Hindi siya yung resin bezel. So mamaya na natin siya i-wash ng thoroughly. Titingnan muna natin kung yun nga yung button, no? So again, another cut video para makatipid tayo sa oras, para hindi masyadong bumaba, no? Okay, so yun, no? Medyo tamang hinala tayo ng konti, no? Kasi ayan, no? Kung makikita nyo, ito yung o-ring, pare. Makikita mo, ito yung o-ring mo, matigas na, Tapos meron ng sign kasi dapat kung sakasakali, ito ang o-ring, nandito lang dapat yung, ayan, katulad nyo na nandito lang dapat yung mancha. Pero ito, ayan, nakikita mo ba? Nakikita nyo? May sign na tayo ng penetration, no, na nakapasok na yung moisture, tubig, o kung ano man. Ayan, so susubukan natin linisin to. Ito din. At sana wala pang kinakalawang dito kung ano na dahilan kung bakit yung button hindi talaga nag-work.
Pero meron na, may signage na tayo. So medyo there's a minimal chance, no? Minimal chance of survival, kumbaga, no? So yun ang ano dyan, kasi yung button natin, ayun yung mga button, nakikita ko naman eh, medyo maaari ito, hindi naman loose yung pinaka button nya, oh. Ito yung sa light switch. So maaari ito, ang hinala ko is medyo basa nga at medyo ano, ayun nga, medyo may problema nga, no? Kasi parang naging ano na yung subukan ko i-take out, ha. Ayun nga, so medyo siguro sa kalumaan din medyo pumasok na yung moisture, kasi ano, kita mo yung tanso nya. If yung mga unit na ano, dapat wala siyang stain, meaning na moisture na siya, no? Pero ayos pa naman yung makina niya, nakikita ko, pero parang eto yung spring medyo may problema. Usually gagana na to siguro. Oh, yun na, yun nga yung spring nya. So nanagana na, no? Nagmo-mode na. Let's see kung kaya natin mag-adjust mula rito. Kung mag-initiate siya ng adjust, mahirap pindutin eh. Usually mag-initiate siya na, ay, pipindot ko yung button. Sumasayad yung button, no? Kasi ang nangyayari is medyo lumuwag na. So ayos pa siya. So dito tumatama siguro. Ayun. So pero nagmo-mode na eh, ibig sabihin natanggal na yung pinaka ano, may chance yung adjust na lang hindi ko maano. Yun, nag-adjust na, no? So clean muna natin kasi ganun nga ang gagawin siguro, kasi medyo may mga ano, kalatak-latak na. Sige, medyo cut ko muna yung video kasi hahaba talaga tayo eh. Stay tuned lang. So update, no? Since parang bumupok na kasi yung button, ayun, sinusubukan sana natin. Ang problema, nabali pa. It's kinda, parang Jules, medyo nabali, ha? Medyo luma. Kasi ito yung kaputol. Kasi naka-stack siya dun eh. Siguro time to time, kada pindot, na-stack na siya. Now, itatry ko to, i-solder na lang dun. Tapos, siguro naman kahit pa paano eh, magre-response pa siya, no? Wala naman tayong magagawa kasi palit ng isang buong ganito to eh. Kasama na to dito sa latang to. So, susubukan na lang natin remedyohan, ha? So update lang, papakita ko na lang mamaya para hindi umaba yung video natin, ha? Okay, so we're back, no? Kanina nabali to. Ayun, kaya ginawa natin, hininang na lang natin, no? Okay naman, napipindot naman. Siguro iba yung ingat na lang din. Pipindot naman, yun o, may ilaw naman, no? At ngayon yung mode nya ay gumagana na, unlike kanina na paralisado yung kanyang mga buttons. Tapos kanina nung binuksan din natin to, madumi, no? Kalawang, nalinis na natin. Maitim na yung kanyang ano, yung contact ng kanyang solar panel. Ayun, nandiyan kasi ang solar panel niyan, ayun. No, kung makikita niyo yun yung sa gilid, no?
Kita ba? Dito kasi, ayan o, yung parang nagbo-bluish. Yun yung solar panel niyan. Ito hindi kita eh, kasi parang ito na mismo yan eh. Yun, yung siguro yung nakalapag doon. Pero dito sa King of G, kita na, gilid pa rin. Yun ang mga solar panel niyan. Ay, yun ang solar panel niyan. Hindi siya mga ano. So, isang buo yan. In this case, yun yung, ito ang similar, no? Bluish. Kung kita, yun, no? Bluish na yun. Sa gilid. Yun yung kanyang solar panel. Yun eh. Kinaskas ko na rin yung contact. Kinaskas ko konti at medyo nilinis ko, no? Baga nag-contact cleaner tayo dyan. Ito, yun yung contact eh, oh. Ito. So, inis natin kasi nga yun, oh. Ito may tanso. Ito nung binuksan ko, madilaw pa yung tanso niya. Ito may signage nga na sabi ko nga eh, parang nag-moisture sa loob, no? Sige, mukhang pinasok ng tubig. Ayan. So, susubukan ko to isara. At ang isa pang bad news dito, parin Jules, yung iyong o-ring eh medyo flattened na, no? So meaning I suggest wag natin ganong asahan ano siya, yung waterproofing niya is ganong ka optimum condition, no? Medyo na reach na rin niya siguro yung kanyang peak to peak.